Parang bombang sumabog sa harap niya ang revelasyon ng daddy niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na may kinalaman ito sa pagkamatay ng pamilya ng lalaking pinakamamahal niya. Masakit isipin na nagdusa si Vince sa isang kasalanang wala naman itong kinalaman. Anong plano mo, Iha? Sasabihin mo ba kay Vince? Tanong ng daddy niya kapag kwan. Tahimik na lumuluha ang mami niya sa isang sulok. Matagal na rin pala nitong alam ang katotohanan iyon. Ngunit nagsawalang kibo lamang ito dahil ayaw nitong makulong ang kanyang ama kung sakali. Hindi ko alam. Ang sakit, daddy. Ayokong pumili sa inyo ni Vince. Ako lang naman ang masasaktan. Lumuluhang sagot niya. Ayoko makulong. Walang nakuhang suspect ang mga pulis noon dahil pinalabas kong aksidente ang nangyari. But it was an accident, Leonardo. Hindi mo ginusto ang mangyari. Katwiran ng mami niya. Pero ako ang may kasalanan. Kung hindi ko binugo yung van, hindi sana sila namatay. Hanggang ngayon ay isang masamang panaginip pa rin ang bumabalik-in sa akin. Unti-unting napahagulhol ang kanyang ama. Kahit kailan ay hindi pa niya ito nakitang umiyak noon. Ang akala niya ay wala itong damdamin, na may pusong bato ito. Ano man ang nagawa nito noon ay alam niyang dahil lamang sa labis na pagmamahal nito sa mami niya. Ngayon ay naiintindihan niya ito. Kaya naging malamig ang turing nito kay Vince ay dahil sa guilt na nararamdaman nito. Kapag nakikita ko si Vince ay bumabalik ang nakaraan. Naulila ang isang musmos ng dahil sa akin, kaya napagpasyahan kong tanggapin ang alok noon sa akin sa Amerika. I even attended therapy secretly. Kailangan ko ng isang espesyalistang matutulungan ako makalimutan ang nangyari. Lumalakas palalo ang hagulhol nito. Tahimik lamang siyang tumatangis sa lahat ng paghihirapan nito. I'm sorry, baby. Lalo siyang napaiyak nang marinig niya ang term of endearment na iyon ng daddy niya. She was his baby back then. Kailangang malaman niya, daddy, dahil kahit anong gawin natin, hindi mawawala ang sakit sa ating mga puso hanggat may isang taong hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin. Tumango ito. Naging duwag ako sa nakaraang 10 taon. Pagod na ako. Siguro'y panahon na nga para malaman ng lahat ang mga nangyari noon. Handa ako sa maaaring mangyari sa akin. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ng mami niya. Ngumiti siya. Handa na rin ako, Dad. Handa na ako upang harapin ang isang desisyong hindi ko pagsisisihan. Nagyakapan sila habang nag-iiyakan. Ngunit anuman ang mangyari, hindi niya iiwan ang kanyang pamilya. Ang huni ng mga ibon at ang init na lumagpas sa siwang ng bintana ang gumising sa diwa ni Vince. Dumilat siya. Gaya ng dati, wala siya maaninang na anumang bagay maliban sa walang katapusang kadiliman. Dilim na kasama na niya sa nakalipas na 10 taon. Narinig niyang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Mabutit gising ka na, iho. Nasa ibaba si Meg at hinihintay ka. May pupuntahan daw kayo ngayong araw. Nasa baba siya? Pinayagan nito ng daddy nito? Baka naman iyon na ang huling pag-uusap nila. Kinabahan siya bigla. Yes, so you better hurry up, mister. Heto at dala ko ang breakfast mo para hindi ka na bumaba at makapaghanda ka na ng diretsyo. Naramdaman niya ang paglapag ng tray sa bedside table. Tumango siya rito at nagpasalamat. Agad din naman itong lumabas ng kanyang silid. Parang may mali. Dati-rati, si Meg ang gumigising sa kanya tuwing umaga. Please God, hindi niya kakayanin mawala ito sa buhay niya. Handa siyang ipaglaban ito. Lahat ng tao ay may kakayahang magmahal, ano man ang katayuan, itsura o pagkatao ng mga ito. Even if the world was too complicated to understand, the two of them can still have the happily ever after they wanted. I love you. Pabulong na saad ni Meg kay Vince nang makalapit ito sa kanya. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Mahal na mahal niya to. Pumulupot agad sa kanyang baywang ang mga braso nito. Mahal din kita, forever. Pinagsawa niya ang mga mata sa gwapong mukha nito dahil tiyak na araw-araw niyang hahanap-hanapin ang mukhang iyon.
Gusto mo bang mamasyal? Tanong niya. Kasalukuyan silang nasa hardin. Masakit man para sa kanya ay kailangan na nitong malaman ang totoong nangyari ng gabing maaksidente ito at ang pamilya nito. Sure, saan mo ba gustong pumunta? Hindi niya pinansin ang tanong nito bagkus isiniil niya ito ng halik sa mga labi. She was savoring every moment they had left. Sa pakiwari niya, mauubusan na sila ng oras. Isang makapugtong hiningang halik ang ibinigay nito. Ikinulong pa nito sa mga kamay nito ang kanyang mukha. Wala na siyang pakialam kung may mga taong makakakita man sa kanila. She wanted to freeze this moment. Enjoy the feeling of his lips moving in sync with hers. Dahil bukas, tiyak na wala na iyon. Magiging isa na lamang iyon sa magandang alaala. Nasaan na tayo? Inaalalayan ni Meg si Vince na bumaba ng sasakyan. Sinabihan niya ang driver na balikan na lamang sila pagkalipas ng isang oras. Umalis si Mang Doming? Nagtatakang tanong ni Vince nang umalis na ang sasakyan. Oo. Bakit? Sino na ngayon na maghahatid pabalik sa atin? Hinawakan niya ang kamay nito. Babalik din yun. For now, let me carry you. Carry me? As you giving me a piggyback ride? Kunwari hamon nito. Kinurot niya ang tagiliran nito. Loko ka? Sino man na makakita sa kanila, marahil iisipin niyong isa lang masayang magkasintahan na walang kaproblema sa buhay. Nagagawa pa nila magharutan habang patungo sa kanilang destinasyon. Alerto naman siyang nakaalali pa rin dito. Alam mo ba, natatawa pa rin ito kapag naaalala iyong araw na ang akala mo ay naglalaro ako ng taguan. Please, mukha ka talaga naglalaro nun. Nakasuot ka ng pajama and I heard your muttering members. Opo, dahil bumilang po kayo ng tulips. Nakapagtunghay lamang siya rito habang naglalakad sila sa damuhan. Hindi minsang natatapilok siya sa paglalakad dahil sa kakatingin niya rito. Pinagsasawa niya ang sarili sa gwapong mukha nito. Kahit kailan ay hindi siya handang lumayo rito dahil sa loob ng mahigit 10 taon, nasanay na siyang nasa tabi ito, katabi sa pagtulog, kahati sa kanyang mga baon at kalaro sa kanyang bahay-bahayan. Naaalala niya iyon ang ginawa niyang ng daddy niya nang manika niya. Vince, please, sige na, ikaw na ang maging daddy nitong si Monica. Ungot ni Meg. Gusto lang naman niyang magkaroon ng daddy ang manika niya. Kawawa naman ito. Mommy lang ang mayroon nito. Hindi ba dapat ang kompletong pamilya nito? Dapat ay may mommy at daddy rin. Okay. Napasinghap siya. Hindi man lang nagreklamo si Vince. Mayroon pang banda na nakatakip sa mga mata nito. 3 linggo pa lamang kasi itong nakakalabas ng ospital. Mula nang makilala niya ito noon sa hardin ay halos araw-araw niya itong binibisita sa kwarto nito. Siya na ang naging kalaro nito. Yehey! Halika, dun tayo sa room ko. Hinawakan niya mga braso nito. Pumasok pa sa silid at doon ipinakilala niya ang iba pa niyang laruan. Ito pa ang ibang dollies ko. Pinulot niya ang mga nagkalat na manika. Ito si Lala. She has curly gold hair. Si Lily naman, itong mahaba. Napahagikik siya nang kunin nito sa kamay niya si Monica. Iyang si Monica ang favorite ko. Sumimangot ito. Ang akala ko si Monica lang ang magiging baby ko. Bakit ang dami na nila? At ang baho nito si Monica. Anito at inamoy-amoy ang hawak na manika. Inamoy rin niya iyon. Maging ang 2 manikang hawak niya. Oo nga. Yucky, they smell like the pupu of Kira. Aniyang ang tinutukoy ang bagong panganak na kapatid. Anong gagawin natin? Dapat mababango ang mga baby natin. Umakto itong tila nag-iisip. Alam ko na. Lagyan natin sila ng pabango. Napabungis-ngis siya. Ayoko. Magagalit si mami kapag kinuha ko ang pabango ko.
Ano kaya kung paliguan na lang natin sila ng bathtub? Suggestion niya. Nagliwanag ang mukha nito. Cool! Hinawakan niya ito sa kamay at sabay silang tumakbo patungo sa banyo. Aktong sinasabon na nila ang mga iyon nang biglang bumukas ang pinto. Napatili ang mami niya nang makita sila. What are you guys doing here? My God, Meg! Kinuha nito ang sinabi ni Meg. These are expensive dolls. Sinabon ninyo ang buhok nila? Papangit na to. What have you done? Napangiti siya ng matipid nang maalala iyon. Isang linggo na siyang hindi kinikibo ng mami niya noon. Si Monica kasi regalo pa sa kanya ng tita niyang nasa Germany. Baby pa raw siya nang ibigay nito iyon. At wala raw binibentang laruan na tulad niyon. Nasira ang kutis ng Monica dahil pinalilinis pala sa bathtub ang kanilang gamit sa liquid soap. Naging buhaghag ituloy ang dating makintab na kulay ng mais na buhok niyon. We're here, aniya kay Vince. Nasa isang cliffside sila. Doon wala silang ibang maririnig kundi ang hampas ng mga alon sa batuhan. Describe it, please. Pakiusap nito. Nais niyang mapaiyak. Siya ang malimit sa tagapaglarawan sa mga bagay sa paligid nito. Siya ang nagsisilbing mga mata nito. Hindi niya kayang mawala sa tabi nito ngunit kailangan. Nakaharap tayo sa malapit na sa dagat. Medyo malakas ang hangin. Masarap lang hapin ang amoy ng tubig dagat sa kinatatayuan natin at matatanaw ang napakagandang Taal Lake. So, nasa Tagaytay pala tayo? Kailangan masabi na niya ang pakay niya dito habang may lakas ng loob na siyang natitira. Anong ginagawa natin dito? Maya-may tanong nito. May nais sana akong sabihin sa'yo. Sana maintindihan mo ko. Bahagya ng nananakit ang kanyang lalamunan. Unti-unti nang bumabalabog ang mga luha niya. Ano? Hindi alam ni Meg kung paano niya gagawing sabihin dito ang buong katotohanan. Manhattan, New York City. Nagising si Vince sa tunog ng cellphone niya. Masakit pa ang kanyang ulo dahil sa isang bachelor party na kanyang dinaluhan ng nagdaang gabi. Kinapa niya ang mga auditibo sa beside table habang nananatiling nakapikit ito. Hello? Hi honey, kailan ka umuwi rito sa Philippines? I miss my little boy. Bungad ng lambing na tinig ni Tita Clara niya. Of course tita, makakauwi po ako. Bahagiya siyang dumilat. Nakalimutang marami itong time zone. 1:00 AM. Palamang na sa kanyang bedside table. Dapat lang, espesyal na araw yun sa buhay ko. Hindi lang ang mga babaeng edad ko ay kinakasal na eh. He chuckled softly. Sinabi ko na sa'yo noon na kailangan mo lang hintayin ang right man mo. At ang walang hiyang right man na yan ay ngayon lang dumating kung kailan magiging 50 na ako. Napahalakak siya. Ilang mundo pa silang nag-uusap bago nito tinapos ang tawag. Napangiti siya. Hindi niya lubos maisip noon na mag-aasawa pa ang hintay niya. Ngunit paanong kailan lang nang umalis siya sa bansang kanyang kinalakihan. Dahil lamang sa isang pangyayari sa buhay niya nang naging meet siya ng pagkasira sa magandang sanang pag-iibigan nila ng babaeng minamahal niya ng labis. Ang araw na iyon ay ang araw kung kailan nalaman niya ang buong katotohanan. Nasaktan siya ng labis. Sa halos 10 taon ay sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ng kanyang pamilya. Na siya ang pumatay sa mga ito. Ngunit hindi pala. Yes, it was an accident. Ngunit hindi sana iyon nangyari kung hindi naging makasarili si Leonardo Soriano. Nang malaman niyang ito ang agad nilang ipinaalam ng tita niya sa kanyang tiyuhin na abogadong lahat. Balak din nila magsampa ng kaso laban dito. Ngunit hindi nila nagawa agad dahil wala silang matibay na ebidensya. Ngunit desidido sila ng tatay niya. Kinalimutan na rin nito ang pakikipagkaibigan sa ina ni Meg na labis na sinadamdam ng ginang.
Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng panahon. Tinapos na rin niya ang ugnayan nila ni Meg. Ilang araw itong nakikiusap sa kanya na huwag ituloy ang kaso ng laban sa ama, ngunit hindi niya pinakinggan ang pakiusap nito. Itinuloy nila ang kaso. Agad namang sumuko si Mr. Soriano. Marahil ay nakonsensya rin ito. 10 taon nitong tinakbuhan ang kasalanang ginawa nito. Lumakas palalo ang kosto nito nang sumanib sa kanila ang pamilya ng namatay ring driver ng puting van. Pagkalipas ng ilang pagdinig sa kaso, ay agad itong pinatawan ng 8 taong pagkakabilanggo. Nabawasan ng taong ilalagi sana nito sa piitan dahil sa kusa nitong pagsuko. Ang huling pagdinig sa kaso na iyon ay ang huling araw na rin na naririnig niya ang boses ni Meg. Sana masaya ka na. Pagkatapos niyang makamit ang hustisya ng pamilya niya, ay tinanggap na niya ang imbitasyon ng maternal grandfather niya na sa Amerika na manirahan. Noon pa man ay may sigalot na sa pagitan ng pamilya nila at ng lolo niya. Isa itong old rich Spanish American. The old man never wanted her only daughter to marry a simple Filipino man. Gusto nito ay iyong may mataas na estado sa lipunan at mayaman. He never attended his family's funeral. Matigas talaga ito sa binatawang salita nito noon na itinakwil na nito ang kanyang mami 10 ng mga anak nito. Ngunit nang madiskubre nitong may cancer ito, doon na nagsimula ang pagpapatawad nito. At muli ay kinilala siyang kapamilya nito. Ipinagbili niya itong lahat ng kanilang mga ari-arian sa Pilipinas at pinili niyang manirahan sa Amerika. Pilit niyang kinalimutan ang mga masasaya at malulungkot na kabanata ng buhay niya. Hinikayat siya ng abuelo na sumailalim sa operasyon. Ilang buwan din siyang kumbinsin nito. Noong una ay nag-alangan siyang magpa-opera dahil sa pangambang mabigo siya. Alam niya ang pakiramdam ng umasa't mabigo lamang sa huli. 5 buwan lamang siya naghintay ng donor hanggang sa dumating ang pagkakataon. Kinuha ng lolo niya ang serbisyo ng pinakamagaling na ophthalmologist at surgeon sa New York at hindi nga siya binigo ng abuelo. He got his eyesight back. Bumalik sa normal ang takbo ng buhay niya mula noon. Wala na siyang balita sa mga Soriano dahil pinutulan niya ang anumang magiging kaugnayan sa mga ito. Ang tita Clara niya ay umalis na rin sa Pilipinas at nagpa siyang manirahan sa London at doon nakilala nito ang mapapangasawa nitong Briton. Binigyan siya ng malaking pamana ng abuelo bago ito binawian ng buhay. 2 taon na ang nakakaraan. Agad siyang nagtayo ng sariling law firm. Naputol lamang ang kanyang pagbabalik tanaw nang maramdaman niyang may pumupulupot sa mga braso niya sa kanyang likuran. "Honey, what's wrong?" Anang malambing na boses ng kanyang nobyang si Ava. Binalingan niya ito at binigyan ng isang malalim na halik sa mga labi. "Nothing, honey. My aunt just called and she wants me to go back to the Philippines soon." Si Ava ang girlfriend niya ng mahigit 3 taon, isang Australian-Filipino. She was a very strong and self-sufficient woman. Narito mga katangian ng babaeng nanaisin niyang maging katuwang sa kanyang buhay. Inalok na niya ito ng kasal dahil alam niyang iyon na lamang ang kulang sa buhay niya. Agad naman itong tinanggap ang proposal niya. Wala pa silang naisip na tamang petsa pero natitiyak niyang malapit na mangyari iyon. "Bakit ngayon ka lang?" Biglang napabaling si Meg sa pinanggagalingan na nag-aakos ang boses na iyon. Kakapasok pa lamang niya sa pintuan ng bahay. Nasapo niya ang kanyang dibdib. "Mom, ginulat mo naman ako." "Alalang-alala na ako sa'yo. 1 buwan kang nawala na parang wala kang pamilyang nagmamahal sa'yo." May halong sumbat ang tinig nito. Lihim siyang napabuntong hininga. Kahit kailan ay hindi maintindihan ng kanyang ina ang klase ng trabaho niya. Correspondent writer siya ng Informa Zone na isang kilalang news magazine na nakabase sa Italy at hawak niya ang buong Southeast Asia. Galing siya ng Bangkok dahil sa nangyaring pagsabog doon ng mga militante. Mula nang matanggap siya sa trabaho na iyon 3 years ago ay halos buwan-buwan siyang napapadpad sa iba't ibang bansa. "Mom, tumatawag naman ho ako minsan pagrarason niya. "Galing na rin sa bibig mo iyan paminsan-minsan na yan."
Hindi pa rin ito naitago ng hinanakit sa kanya. Tulog na ba si Daddy? Paglilihis niya sa usapan. Kanina pa, gusto ka sana niyang makita. Halos mag-iisang taon nang nakalaya ang kanyang ama sa kulungan. Mababa lamang naging sentensya rito dahil na rin sa kusang pagsuko nito. Isang taon na rin ang nakakaraan nang atakihin nito ng stroke na naging dahilan ng tuluyan na nitong paghina. Kung kailan nakamit na nito ang kalayaan, ay saka naman ito ay ginupo ng karamdaman. Sinisisi niya ang sarili kung bakit ito naranasan ng mga iyon. Si Kenzie po. Ang tinutukoy niya ay ang kanyang 9 na taong gulang na anak. Nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila ni Vince noon. When she found out she was pregnant, nakaalis na ng Pilipinas ang binata at nawala na siya ng komunikasyon at balita rito. Ayun, at nakatulugan na rin ang paghintay sa'yo. Excited pa naman yung ipakita sa'yo ang mga award niya. Meg's eyes filled with tears. Nasasabik na siya makasama ang anak na halos 1 buwan din niyang hindi nakita at nayakap. Please, wag mo naman sanang isipin na walang nag-aalala sa'yo, anak. Ngumiti siya ng matipid dito bago tumalikod. Kahit gusto niyang maniwala sa sinabi ng ina, mayroon pa rin siyang nararamdamang sama ng loob nito sa kanya. Natatandaan pa niya noon na halos 1 buwan din siyang tinikis nito nang makulong ang daddy niya. Kahit hindi man nito sabihin ay alam niyang siyang sinisisi nito sa nangyari. Maging ang kanyang kuya ay nagkaroon na rin ng gap sa kanya. Hindi na sila ganun kalapit tulad ng dati sa isa't isa. Si Kira naman ay nagpa siyang manirahan na lamang sa lolo nila sa Hawaii. Maraming nagbago na hindi na pwedeng ibalik sa dati. Agad niyang pinuntahan ang silid ng anak niya. She had been neglecting her own child due to work, pero ginagawa niya iyon para sa kanilang mag-ina. Cassandra Heaven Soriano looked exactly like her father. Ang naman na lang nito sa kanya ay ang kanyang mga mata at hugis na mukha. Payapang natutulog ito sa princess bed nito habang yakap ng mahigpit ang isang stuffed toy. I miss you so much, baby. Huminga siya sa tabi nito at niyakap ito na mahigpit. Mommy? I'm here, baby. Go back to sleep. Mommy won't leave you. She whispered lovingly as she stroked her daughter's face. Siguro kung hindi ito dumating sa buhay niya noon, ay baka hindi niya alam kung ano ang Meg Soriano ngayon. Dahil nang mawala si Vince, ay nawalan na rin ang direksyon ng buhay niya. Megs, nasa kamsur si na Jen kaya ikaw na munang gagawa ng trabaho niya. Wika ni Irel kay Meg na ang tinutukoy ay ang isa pa nilang kaibigang photographer. Si Irel ay isa sa naging best friend niya noong huling taon niya sa kolehiyo. Kasosyo niya ito sa isang photo business na ngayon ay dumarami na ang branches. They named their business as The Capturer. Binuo nila magkakaibigan ng business na iyon. Marami nagsasabi na sa bawat click ng kanilang camera ay nakukuha raw nila mga emosyon ng kanilang mga subject. Hindi niya inakala noon na mayroon siyang itinatagong talento sa photography. Napanguso siya. Fine, wala ka talagang awa sa akin. Kahingi ko pa lang ng bakasyon heto na naman ang trabaho. Dumiretso siya sa main branch. Pagkatapos niyang maihatid ang anak sa eskwelahan nito. Hoy babae, trabaho pa bang matatawag yung pinaggagawa mo? Kulang na lang isaluhin mo mga bomba sa lakas ng loob mo. Himalangang wala kang benda sa katawan ngayon. Kahit kailan hindi niya maintindihan ng trabaho ko. Saan nga ba gaganapin ang kasal? Binuklat nito ang kanilang planner. Sa Tagaytay, isama mo si Martin para hindi ka masyadong mapagod. Anitong ang tinutukoy ay ang kanyang masugid na manliligaw. Ngayong alam nitong nasa bansa na siya, tiyak na pinapalipad na ng lalaki ang sasakyan nito papunta sa kanya. She shuddered at the thought. Nope. Thanks a lot, Ire. Bakit ba ayaw mo kay Martin? He's so cute. Like siya ni Kenzie. Maawa ka naman dun sa pobre. Pagtanggol nito sa lalaki. Ire liked playing Cupid at kaya lang naman ito gusto ng anak niya ay dahil regalo rin sa binata ang kasalukuyang puppy ng anak niya. Heto na naman po tayo. See you next week, Ire. Paiwas niyang sagot bago hinalikan ito sa pisngi.
Halos takbuhin niya ang pintuan dahil ayaw na niyang marinig ang mga papuri nito sa lalaki. Naiirita siya sa mga iyon. Pinangako na niya sa sarili na hindi siya mag-aasawa at alam iyon ng mga kaibigan niya. Coward, narinig pa niyang pahabol nito. Nasa kabilang parte ng kalsada ang kotse ni Meg kaya napagpasyahan niyang takbuhin na lamang iyon. Nakatingin siya sa kabilang lane para makasigurong walang sasakyang babangga sa kanya. Sa kanyang pagmamadali makatawid, hindi niya napansing may kasalubong na pala siya kaya nabunggo siya rito. Sa lakas ng puwersa pati ito ay nawala ng balanse. Instinctively, pumulupot ang kanyang katawan ang mga braso ng kung sino mang Herodes na iyon. Nakubawawan niya ito. Their position almost seemed intimate. Her legs were suddenly wrapped around his hips, while his hands were almost cupping her buttocks. Bahagyang nalilis ang kanyang palad paitaas dahil sa halos nakabuka na ang kanyang mga hita. Agad na nag-init ang kanyang pisngi sa sobrang kahihiyan. Noon siya nagtaas ng tingin para lamang mabigla. The deep-set eyes, the nose, the lips, his entire face, all of this looked familiar. Parang bumalik ang nakaraan. Ang pamilyar na amoy nito ay halos napangilid ng mga luha niya. Oh my God, it's him! Sigaw ng isip niya. Ngayon lamang niya aaminin sa sarili kung gaano niya pinakananabikang muling makita ang mukhang iyon. Ilang gabi nang hindi siya pinapatulog nang maaalala ito. Ang lalaking pinagkakautangan niya at ng pamilya niya. Ang lalaking dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makamove on sa buhay niya. Ang lalaking minahal niya noon. Noon din ito nagbaba ng tingin sa kanya. It sounded like a cliché, pero nang magtagpo ang mga mata nila, she felt as if the world had stopped spinning. Nahigit niya ang hininga ng muling masilayan ang mga matang pinananabikan niya muling makita. Tila ba may sariling pag-iisip ang kanyang nanginginig na kamay at dinamamukha nito ni Vince. Matagal na itong pilit na kinakalimutan ang kanyang sistema, ngunit tila ba isa na itong bagay na panghabang buhay na nakaukit sa puso niya. Unti-unting bumalong ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Tumulo ang mga iyon sa mukha nito. Isang malaking luha ang naglandas sa pisngi nito pagbaba sa mga labi nito. Slowly, he traced it with his fingers. Patuloy na tumutulo ang kanyang mga luha nang bigla na lamang siyang kabigin nito. Siniil siya nito ng halik. Sa unay parang ninanamnam lamang nito ang mga labi niya. Kalaunan ay naging mapusok na mga halik na ginagawa ng mga labi nito. Dahil doon ay hindi na niya nilabanan pa ang kanyang damdamin. He pushed his tongue into her mouth and she gladly welcomed the fire that was consuming her. Little by little, naglaban sa isang gera mga dila nila. Ang mga kamay nito ay nakasapo pa rin sa parang ulo niya. Namalaya na lamang niyang nasa ibabaw na niya ito. Stop! Parang iyong deja vu. Parang bigla siyang binuhusan na nagyayelong tubig. Noon niya namalaya na traffic na pala sa kalsada na iyon. Paano ba naman kasi ay nasa gitna pa pala sila ng daanan ng mga motorista? Tumayo na ito at inalalayan siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Wow, parang shooting. Sigaw ng isa sa mga grupo ng kabataan na nasa isang van na nanonood pala sa kanilang paghahalikan. Daig pa ninyo ang artista sa galing. Sigaw ng isa sa loob ng jeep. Naka-red light pa pala kaya natunghayan ng mga tao ang kahiyahiyang palabas na ginawa nila. Nakayuko pa rin siya habang madali ang naayos ang kanyang sarili. Nakakahiya. Alam niyang kasing kulay na ng kamatis sa mukha niya sa sobrang hiya. Bagay kayo. Ang gwapo mo, kuya. Best kissing scene ever. Hindi na niya narinig ang iba pang mga pangungutya ng mga tao dahil tumakbo na siya patungo sa kanyang sasakyan. Hey, miss, wait up! Sigaw ni Vince na nakasunod sa kanya. Hindi siya natatandaan nito, hindi siya nakikilala nito dahil kahit kailan ay hindi naman ito nasilayan ng kanyang mukha.
Nang pumunta ito sa Amerika, ay tiyak na sinunog na nito ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Agad niyang minainiobra ang kanyang sasakyan na mag-green ng traffic light. Nakita niya itong nakatayo sa gilid ng kalsada sa kanyang rear view mirror habang tinatanong ang papalayong kotse niya. What the hell happened? Sita na Vince sa sarili habang tinatanaw ang papalayong sasakyan ng babaeng iyon. It was the best make-out scene he'd ever had. Bakit ganun na lamang ang kanyang naramdaman ng halikan niyang babae? It didn't seem like it was her first kiss. Tila ba memoryado nun ng kanyang labi ang labi ng babae iyon. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Surely, nasisiraan na siya ng ulo. Dahil hindi niya alam kung anong espiritu ang sumanib sa kanya at hinalikan niya ito. Irel, hindi ako malilate dahil professional ata to. Giit ni Meg sa kaibigan. Paakyat na siya sa venue ng kasal ng kanyang dadaluhan kasama ang kanyang munting anghel. Kapag nasa bansa siya, ay madalas niyang isama ito sa mga out-of-town appointment niya. Natatanaw mula sa kanyang sasakyan ang makulay na garden wedding reception. Look baby, agaw niya sa pansin nito. Wow mommy, looks like a royal wedding. Medyo exaggerated na bulalas ng kanyang anak. Marami na rin ang mga taong vicinity. Pagkatapos niyang maiparada ang kanyang sasakyan, ay agad na niyang hinanap ang wedding coordinator. Silly, ni hindi man lang niya nabuklat ang ibinigay na wedding invitation sa kanya ni Irel. Nang maalala niya iyon, ay mabilis niyang iyong hinanap. San ko ba naman yun nailagay? Halos halugugin na niya ang loob ng kanyang malaking bag, ngunit hindi pa rin niya iyon mahanap. Mommy, you shouldn't cuss if in front of me, paalala ng anak niya. Her kid was so smart for her age. Sorry kiddo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan uli si Irel. Tinanong niya rito ang pangalan ng wedding coordinator. Ah, ganon. Prepared ka pala ha? Pambubuska ng kaibigan niya. Pagkatapos ng tawag ay nagmamadali na niyang hinanap ang taong kanyang dapat kausapin habang bitbit ang kamera at ang kanyang anak. Nang mahanap niya iyon ay agad niyang tinanong kung saan siya pwesto. Noong unay hindi ito naniniwala na siya ang magiging photographer ng soon-to-be wedding. Sinabi niyang siya lamang ang kukuha ng litrato ng dalawang ikakasal at mayroon din siyang mga kasama, ngunit mamaya pa ang dating ng mga iyon. Masyado ka kasing maganda para maging photographer, pabirong sabi ng wedding coordinator. Natawa siya ng malakas. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? And ang ganda-ganda naman ng anak mo. Baling nito kay Kenzie na bahagya pang pinisil ang maumbok na pisngi ng anak niya na ay kinahagik-hik naman ng bata. Ang pretty-pretty mo naman, puri ng Becky sa kanyang anak. Thank you po. Tumingin siya sa kanyang wristwatch. 8:00 pa lamang. Natanaw na niya ang kanyang dalawang kasamahan. Joe, doon ka na sa kwarto ng bride at ikaw naman, Melvin, hanapin mo na ang kwarto ng groom. Hindi naman sila ang photographers na kukuha ng buong kasal. Ang gagawin lang nila ay gawing espesyal ang mga kuha ng ikakasal. Iyong misyon ng the capture, to make picture unique and strangely beautiful. Opo ma'am, pagkatapos ng isa pang paalala ay naghiwa-hiwalay na rin sila. Pumesto na rin siya malapit sa altar pagkatapos iwanan ng anak sa isang silya na malapit sa kanya. Tirik na ang araw at nagsimula na rin siyang pagpawisan. Suot pa naman niya ang jacket na may logo ng The Capture at naka-fitted jeans pa siya. Ang kanyang alon-along buhok ay hinayaan na lamang niyang nakalugay. Gumamit din siya ng sunglasses na halos natatakpan na ang kalahati ng kanyang mukha. Halos mangalay na siya na magsimulang tumugtog ang musika. Nasa pwesto na ang lahat, maging ang pare. Hindi niya mawari kung bakit siya kinakabahan bigla. Hindi naman itong unang pagkakataon na na-assign siya sa isang kasal, ngunit bakit ganun na lamang kalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Lumapit pa siya lalo sa altar at sinimulang kunan ng mga maliliit na abay hanggang sa mga bridesmaid.
Nahigit niya ang hininga ng makilala niyang isang lalaki, si Vince. Pagkakita rito ay bigla na naman niyang naalalang mainit na halik na pinagsaluhan nila na pilit na niyang binubura sa isip. Bakit ba ganun magbiruang tadhana? Vince was smiling brightly, looking like demigod himself. Nakabitin sa ere ang kanyang hawak na kamera. Napahugot siya ng hininga nang mapansin niya ang babaeng naka-abrisete dito. Walang sino man ang hindi makapagsasabing walang relasyon ng dalawa. Nakita niya na puno ng pagmamahal ang mga mata ng babae para kay Vince. Habang puno rin naman ng pagmamahal ang tingin ni Vince dito. Napayuko siya nang mapada ng mga ito sa pwesto niya. Ni hindi man lang siya napansin ng mga ito. Noon niya nasilayan kung sino ang bride. It was Tita Clara. Unti-unting bumalong ang mga luha niya. Miss na niya to. Ngaling-ngaling sugurin niya ito at yakapin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Masaya siya para dito dahil sa wakas ay nakita na rin ito ang lalaking matagal na nitong hinahanap. Sa kabuuan ng kasal ay hindi nagawang alisin ni Meg ang tingin kay Vince at sa nobya nito. Bagay na bagay ang mga ito. Nais na niyang lapitan nito at ipakilala rito ang anak niya. Ngunit alam niyang hindi pwede dahil hindi naman siya kilala ng binata. Baka magmukha pa siyang timang sa harap nito. Halos hindi niya nagalaw ang pagkaing nakahanda kaya nagpapagsyahan niyang magpahangin muna sa hindi masyadong matataong panig ng hardin habang ang anak ay abala sa pakikipaglaro sa di kalayuan sa buong bata. Hindi siya nakilala ni Tita Clara dahil sa suot niyang sunglasses. Nagawa niyang batiin nito kanina at agad naman itong nagpasalamat sa kanya at sa serbisyo nila. Hindi pa rin ito nagbago, still sweet and soft-spoken. I hope na nag-enjoy ka sa party. Mabilis na napabaling si Meg sa pinanggagalingan ng boses na iyon. Hindi dahil sa pamilyar na iyon kundi dahil sa agad niyang nakilala ang puso niya. Napalunok siya nang muli niyang masilayan ang mukha ni Vince. Ikinuyom niya ng mahigpit ang kanyang mga kamay upang hindi ito masugod ng yakap. Inayos niya ang kanyang sunglasses at sinukulay niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang makilala siya nito, na siya ang babaeng nakalikan nito sa gitna ng kalsada. Yeah, of course. This is one of the most beautiful garden weddings I've ever attended so far. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sa sulok ng kanyang mga mata ay abal pala rin si Kenzie sa paglalaro. Nakatutok sa kanyang mukha ang mga mata nito na tila ba pilit siya nitong kinikilala. Nagkakilala na ba tayo? Parang pamilyar sa akin ang mukha mo eh. Tumawa siya. Alam niyang masyadong peke ang tawang iyon. No, paano naman yun mangyayari? I believe ito ang una nating pagkikita. I knew it. Nagkakilala na tayo noon. Hindi ko lang matandaan kung saan at kailan. Nag-iwas siya ng tingin at mabilis na kinuha ang kanyang kamera. Maiwan na kita, Mr. Trinidad. Sandali, miss. Paano manalaman ang pangalan ko? Oh, I've lost it. Sita ni Meg sa sarili. Napahinto siya sa pagkakagat labi. Patay ka na, Meg. Napadako siya. Sa kagat ng ibang labing hinarap uli niya ito. So, paano mo na... Babe, bakit ka nandito? Kanina pang hinahanap ni tita. Maarting wika ng babae na biglang sumulpot mula sa likuran niya. Tila sawa ang mga braso nitong pumupulupot sa upper torso ni Vince. Mauna na ako. Bye. Hindi na niya nilingon ng mga ito dahil baka dun pa siya maglupasay at mag-iiyak. Anong ng mga yan, baby? Tanong ni Meg sa anak niya. Gumagawa po ako ng bahay. Gusto ko ay yung house na titirhan natin. Anito habang patuloy sa pagguhit. Ipinakita ni Kenzie ang ginawa niyang sketch. Wala itong pasok ng araw na iyon at tumambay ito sa treehouse na ipinagawa niya sa bakuran nila. Ayaw mo na bang tumira dito kasama sina lola at lolo? Na, I love them, mommy. Pero paano kung dumating si daddy? Gusto ko may sarili na tayong bahay. Nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya nang banggitin nito ang daddy nito. Walang ideya ang anak niya. Ang akala nito ay nagtatrabaho lamang ang daddy nito sa ibang bansa.
Naalala pa niya ang unang pagkakataon na naghanap ito ng ama. Hinawi ni Meg ang nakakagulong mga bata nang makita niyang isa sa dalawang batang babae ang nag-aaway. Hey, tama na! Pinaghiwalay niya ang dalawa at dinaluhan ng umiiyak na anak. Her 5-year-old daughter was crying her eyes out. Dinaluhan naman ng ina ang batang nakaaway niya. Ano ba nangyari at nag-away kayo ni Missy? Pilit niyang itinatago ang galit sa boses niya. Sabi kasi niya wala raw akong daddy, kaya freak daw ako. Humihikming sagot ng anak niya. Missy, sinabi mo ba yun kay Kenzie? Tanong ng ina ni Missy sa anak. Tumango ito at humikbi na rin. It's true naman mami eh. Nung Father's Day siya lang ang walang daddy. Kinastigo ng ina ang batang si Missy at kinaladkad na. Maldita kang bata ka. Nanawang binalingan niya ang anak at kinarga. Uwi na tayo baby. I do have daddy, right mom? Kasi lahat ng bata ay may daddy, hindi ba? Sumisinghot na wika nito. Of course, mayroon kang daddy. Isang gwapo at napakabait na daddy. Kinusot niya mga mata upang pigilan ang nagbabadyang luha. Nasaan siya, mommy? Bakit hindi natin siya kasama? What's his name? Hindi siya makapaniwalang hindi man lamang niya nabanggit ang pangalan ni Vince sa bata. Ibinaba niya ang anak at pinaupo sa bench ng parke. Vince ang pangalan ng daddy mo, anak. Nasa malayo ang daddy mo dahil kailangan niya mag-work para sa'yo. Kailangan niyang gumawa ng kwento dahil hindi niya kakayaning masasaktan pa ang kanyang anak. Labis na nagdusa ang kanyang pamilya at hindi na niya idadamay pa ang mga inosenteng bata. Matagal na niyang napaghandaan ang sandaling iyon kung ano ang dapat at hindi dapat nasabihin sa bata. Miss mo daddy ko? Tumango siya. Siyempre namimiss ni mami si daddy. Totoo iyon. Miss na nga niya si Vince. Me too, mommy. Was daddy pretty like me? Humagikhik na tanong nito. Tumawa naman siya sa tanong ng anak. Mas maganda ka baby and your daddy is so handsome sweetie. Kinuha niya ang kanyang wallet sa bag at ipinakita rito ang litrato nila ng ama nito. Oh, you look pretty here mommy and daddy too. Anito ang tinuturo ay ang litrato nila noong dance ball kung saan nagsimula ang pag-iiban nila ng ama nito. Bakit hindi maipinta mukha mo? Ano ba nangyari iho? Isang linggo na mula nang maganap ang kasal ng tita ni Vince at kasalukuyan sila nagkakape sa veranda. Bukas ay lilipad na ito at ang asawa nitong si Greg para sa Caribbean honeymoon ng mga ito. Tiningnan niya ang tita niya. Nang una nang umuwi sa condo unit si Eva para magpahinga. Bukas ay mauuna na ito pabalik sa Amerika dahil sa isang event na kailangan itong daluhan. Isang famous designer ng Hollywood stars na si Eva. Talagang minamadali nito ang bakasyon nito na dapat sana'y matagal pa ng isang linggo. Sinadya talaga niyang magpaiwan para sa isang misyon. Kailangan niyang malaman kung sinong misteryosong babaeng iyon. Masyado na siyang naiintriga sa babae. Ang akala siguro nito ay hindi niya ito makikilala sa kasal. Kahit pa itinago nito ang mukha sa suot na sunglasses, makikilala pa rin niya ito. The lady that he shared the most intimate kiss he'd ever had in his life. Ano man ang gawin niya, ay palagi pa rin sumasagi sa isip niya ang pangyayaring iyon. Tita, kilala niyo ba ang babaeng kumuha ng pictures ninyo? Yung babae nagtatrabaho sa The Capturer. Pilit niyang itinatago sa boses niya ang sobrang pananabik. No, pero natatandaan ko siya. Anito bago sumisim ng kape. Parang pamilyar siyang hindi ko maintindihan. I don't know, pero parang kilala ko na siya noon pa. Ang akala ko'y ako lamang nakahalata. Ikaw rin pala iho. Tumawa ito ng bahagya. Kumunot ang noo niya. Kilala niyo siya? Hindi ako sigurado kung siya nga iyon, pero ang boses niya, alam kong isa lamang ang nagmamay-ari niyon. So, sino siya? Si Meg? Nahigit niya ang kanyang hininga. Meg? Bakit nga ba siya naging tanga? Marahil nga ay si Meg iyon, ang boses na iyon.
Iyon lamang ang tanging bagay na kilala niya rito dahil nang minsan ay hindi niya nasilayan ang mukha nito noon. Bigla ay may umahon ng magkakaibang damdamin sa kanyang dibdib. Muli ay bumalik ang mga galit at hinanakit niya. It was Meg, the murderer's daughter, ang ex-best friend niya. Hindi na niya natapos ang kanyang iniisip dahil ang tita Clara niya ay matamang nakatingin sa kanya. Ngumiti ito ng mapait. Naalala mo na siya, iho? Siya ay yung malimit kong nakakasama sa lahat ng kalokohan noon. Matagal ko nang namiis yung mga batang yon. Sa kasal, nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Wika nito sa garalgal na tinig. Stop it, tita. Ayoko nang maalala pa ang babaeng iyon. Ngayon ay wala na ang paghanga na unti-unti niyang nabubuo sa puso niya dahil sa kanyang nalaman. Alam ko, iho, malalim ang ginagawang sugat ni Leonardo sa pamilya natin. But I can't help it, Vince. Kung hindi dahil kay Meg noon, hindi ulit tayo makakaramdam ng kasiyahan. Tinuruan niya tayong ngumiti sa kabila ng sakit sa ating mga puso. At siya rin at ang pamilya niya ang muling nagbalik ng sakit, tita. Hindi niya naranasang mawala ng magulang at mga kapatid. Hindi niya naranasang masakta ng labis at mawalan ng pag-asa sa buhay. Kapag nababanggit siya na bumabalik iyon, sakit na kahit ilang taon pang lumilipas ay naroroon pa rin. Patawarin mo na sila, Vince. Hindi niya nagawang makahuma sa mga binitawang salita ng tita niya. Kapatawaran? Walang makakakamit ng ganoon ng mga ito mula sa kanya. Oo, at nawalan siya ng isang importanteng babae sa buhay niya, ngunit ang mabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kanyang pamilya ang isang bagay na hindi niya pagsisisihan. Tita, aalis na muna ako. Mamaya na lang ako babalik. Wala akong ibang gusto kundi ang katahimikan, iho. I'm not going to force you into something that could ruin you again. Siguro ito na rin ang panahon upang magkaroon ng closure ang pamilya natin. Nakalaya na si Leonardo. Napagbayaran na niya ang kanyang nagawa noon. Siguro oras na para patawarin naman natin siya. Naidamay natin si galit noon ng mga taong inosente naman. Nahihiya ako sa mga ginawa ko kina Elena at Meg dahil naging mabuti naman sila sa atin, anak. Pero itinuring natin silang kaaway dahil lamang sa konektado sila kay Leonardo. Ang nangyari noon ay nakalipas na at hindi na mababalik pa. We need to move on and enjoy what we have now. Nagtagi sa mga bagang niya. Paalam, tita. Tandaan mo to, Vince. Hindi mo makakamit ang tunay na kaligayahan kung ang puso mo'y hindi nakakaranas nito. Matagal nang napatitig si Vince sa isang malaking larawang nakasabit sa isang bahagi ng dingding ng opisina. Isang lalaking nakatalikod at walang saplot sa katawan. It wasn't porn-like picture. Isang art iyon. Bilib siya sa kung sino mang photographer ang kumuha niyon. Hi, what can I do for you, sir? Ang boses na iyon ang nagpabaling sa kanyang atensyon mula sa larawan. Tumingin siya sa pinagmulan niyon. Ang akala niya ay matagal na niyang nakalimutan ng tinig na iyon. Ang akala niya ay hindi na niya iyon makikilala pa. Ngunit nagkamali siya. Napasinghap ito habang tutok ang bibig nito. Unti-unti siyang lumapit dito. Meg? Vince? Ako nga. Kumusta na, Meg? Tulala ito nang nakatingin sa kanya. Bahagya pang nakabuka ang bibig nito. Ngayong nasilayan niya ng tuluyan ng buong mukha nito, hindi niya maitatangging maganda nga ito. Mas maganda pa sa nai-imagine niya noon. Fine. Anong ginagawa mo rito? Tumawa siya. Binibisita ang isang kaibigan. 10 taon din tayong hindi nagkita. Hindi ba tamang kamustahin naman natin ang isa't isa? For old time's sake. Maganda ang opisina mo and nice photos too. Thanks. Oh, where are my manners? Maupo ka muna, Vince. Vince, pagtatama niya. Umupo siya sa opposite side na sofa. Sila lamang dalawang nasa loob ng maliit na living room. Sorry, nasanay lang ako noon. Ayoko nang ungkatin pa ang nakaraan. Bahagyang tumaas ang isang kilay nito sa tinuran niya. Hindi nga ba?
Alam ko ang rason kung bakit ka nandito. Iyon ay dahil gusto mong ipamukha sa akin ang nakaraan, right? I'm not that stupid to buy your excuse. Sige, murahin mo ko. Gawin mo ang gusto mong gawin, pero wag mo nang idamay ang pamilya ko. Tumawa siya ng pagak. I'm sorry to burst your bubble, honey. Matagal ko nang ibinaon sa limot ang mga taong inilagi ko dito sa Pilipinas, including the people involved. Nandito ako para ipaalala sa iyo ang nangyari 2 weeks ago. Namilog ang mga mata nito. Ano bang pinagsasasabi mo? Naalala mo bang matamis na halik na yon? Naaliw siya sa discomfort na mukha ng dalaga. Bigla itong tumayo. Umalis ka na, Mr. Trinidad. Ang ayoko sa lahat ay yung binabastos ako. Tumayo na rin si Vince habang nakangisi pa rin. Lumapit siya rito. Humakbang ito paatras hanggang sa mapasandal ito sa pader. Hinawakan niya ito sa mga balikat. Afraid? Bakit naman ako matatakot? Nakatanaas noong sinalubong nito ang kanyang paningin. Looking at her eyes, isa-isa parang nag-flashback sa isip niya ang nakaraan. I'm useless. I couldn't even punch him. I couldn't even protect you. What's wrong with me? Stop it. There's nothing wrong with you. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. You made me feel alive again, but at the same time, you made me feel vulnerable. Dahil nakadepende sa iyo ang buhay ko, I can't live without the Meg in my life. Dahil sa mga eksenang bumalik sa mga alaala niya, ay nabitawan niya ang dalaga at wala sa sariling nagmamadali siyang lumabas ng kwartong iyon. Nakatiim ang mga bagang na nilisan niya ang babaeng nagdulot ng sakit sa buhay niya. Huminga ng malalim si Meg nang makalabas ng opisina niya si Vince. Noon lamang niya napagtantong kanina pa niya pinipigil ang kanyang hininga. God, mahal na mahal ko pa rin siya. Dahil sa realisasyong iyon ay naramdaman na lamang niya na basa na ng mga luha ang kanyang pisngi. Impit na napahikbi siya habang unti-unting dumadalos-dos. Kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal na iyon. Ngunit ang minahal niya ay ang binatang bulag noon na sinuklian din ng kanyang pagmamahal. Ang Vince na nakaharap niya ngayon ay isang estranghero. Pwede ba akong pumasok, anak? Tumayo si Meg mula sa kinuupuang swivel chair at pinagbuksan ng pinto ang mami niya. Nagkalat ang ilang mga pirasong nanlamukos na papel sa ibaba ng kanyang kama habang puno naman ng mga iyon ng kanyang trash can. Gusto niyang ubusin ang kanyang oras sa trabaho dahil ayaw niyang mabakante. Dahil tiyak na iyong oras na mangyayari iyon, may iisip lamang niya ang taong ayaw niyang isipin pa. Dahil wala namang patutunguhan ang kanyang nararamdaman sa binata. Palagi nitong ipinapaalalang nakaraan at siya ay patuloy na nasasaktan oras na ungkatin pa iyon. Kamusta? Umupo ang mami niya sa gilid ng kama. Ma'am, tinanggap ko na po ang ibinibigay na new assignment sa akin. Tumawag sa kanya kanina ang kanyang boss at inalok siya ng i-cover ang naganap na gera sa pagitan ng dalawang bansa sa Middle East. Kahit hindi na niya sakop ang naturang lugar, nagbabaka sakali ang kanyang boss kung pwede siya dahil nataon naman na break niya sa taong iyon. Masyadong mahirap ang trabahong inaalok nila. Mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo. Napangiwi ang mami niya. Mom, nasa tamang edad na ako. Kaya ko nang magtrabaho at walang mangyayari sa akin. Paano si Kenzie? Hindi mo man lang ba isipin ng bata? Tuwing aalis ako, anak ko palaging nasa isip ko. Kaya nga ginagawa ko ito para sa kanya. Alam niyo namang ayokong umasa lang sa kita ko sa The Capture. At isa pa, narito na sa bansa si Vince. Ayokong isipin niya na hindi ko nagbibigay sa anak ko ang gusto niya. Bahagya itong natigilan. Bumalik na pala siya. Alam na ba niya tungkol sa bata? Umiling siya. Kaya nga magtatrabaho ako para wala siyang masabing pinababayaan ko ang anak niya. Anak, napakadelikado ng trabaho mo. Aalis pa rin ako sa ayaw at sa gusto mo, ma'am. Pinal na sagot niya. Walang nagawa ang mami niya
kundi punasan na lamang ang nagbabadyang luha sa mga mata nito. Nag-iwas siya ng tingin. Kailangan niyang ipakita ditong determinado siya sa kanyang desisyon. Mommy, sasama ko sa'yo. Nasa departure area na sila ng airport at ayaw pa rin bumitiw kay Meg ng anak niya. Baby, babalik din naman si Mommy eh. Masuyong wika niya rito habang yakap ito ng mahigpit. Iyon ang pinakaayaw niya sa trabaho niya. Goodbye times. Walang katiyakan kung kailan siya babalik sa bansa. Nakadepende iyon sa i-cover niyang kaguluhan. Mommy! Ang mami naman niya ay tila kanina pang hindi mapakali. Patingin-tingin pa ito sa relo na tila ba may hinihintay na kung ano. 10 minutes na lang, Mom. Dapat paglabas niyo rito ay nandun ang inyong sundo. Maghintay ka lang muna, Iha. Come back soon, please. Mom, mamimiss ko po kayo. Malambing na saad ng anak niya habang nakasubsob pa rin sa dibdib niya. Nag-guilty na naman siya. Halos mag-iisang buwan pa lang siya sa bansa. At ngayon ay iiwan na naman niya ang anak niya. Kung pwede nga lang na isama niya ito kahit saan, ay gagawin niya. I love you, baby. Bulong niya rito. Hindi aalis ang mami mo ngayon. Sabi ng isang boses na sabay na nagpapitlag sa kanilang mag-ina. Vince, anong ginagawa mo rito? Nakamaang na napatingin siya sa lalaki. Hi Meg, ngumiti ito, ngiting aso. Nalilitong bumaling siya sa mami niya. Ma'am, ano to? Bakit nandito ang lalaking yan? Alam niyang may kinalaman ng ina kung bakit naroon ang binata. Nagkibit balikat lang ito. Hi sweetie, bati ni Vince sa kanyang anak na ngayon ay matamang nakamasid dito. Hello, you kinda looked familiar sir. Sagot ng anak niya na ngayon ay hindi alintana ang mga luha sa mukha. Kenzie, sama ka muna kay Lola Hanak. No, you'll go away. Pagmamatigas ng anak niya na yumakap pa ng mahigpit sa baywang niya. Natawa naman si Vince sa sagot ng bata. Sweetie, sumama ka muna sa lola mo. Mag-uusap lang kami ng mami mo. Don't worry, hindi ko siya hahayaang makatakas. Kumindat ito sa bata. Kenzie giggled. Gusto po kita. 9 years, Meg. Alam ba niyang may ama pa siya? Nagtatagi sa mga bagang na tanong ni Vince nang makaalis ang maglola. Kilala ka ng bata. Kahit kailan ay hindi ko itinago sa kanyang totoo. Matatag na sagot nito. Good. Gusto kong makapiling ang anak ko. Maraming taon nang nasayang na dapat sana'y magkasama kami. May kung anong kislap sa mga mata nito. Please, Vince, mag-usap tayo pagbalik ko ng bansa. Sa ngayon, huwag muna natin pag-usapan ito. Hindi ko naman siya itatago sa'yo. Pakiusap niya. 5 minuto na lamang ay tatawagin ang kanyang flight number. Sino nagsabi sa'yong aalis kayo ngayon? Please naman, Vince. Umalis ka ngayon at sa oras na bumalik ka ay wala ka ng anak na madaratnan. Babala nito. He looked so damn serious. Binablockmail mo ba ako? Pwes, hindi mo ako matatakot dyan. Ginagawa ko to para sa anak ko. No, you don't. Bahagyang tumaas ang boses nito. You're doing this job because you want to get away from me. Ang kapal din naman ang mukha ng lalaking ito. At bakit naman ako matatakot sa iyo, Aber? Hindi ito samagot bagkus ay hingilan na siya nito habang hawak ang kanyang maleta sa kanilang kamay nito. Bitawan mo ako. Hindi ako sasama sa iyo. Ngunit bingi ito sa pakikiusap niya hanggang sa mailabas siya ng airport at maipasok sa isang kotse. Kidnapping to. Malalaman ni Mami na ikaw ang dumukot sa akin. Shut up, Meg. Huwag ka na magsalita or else... Or else what? Hamon niya rito. Hahalikan kita. Napipino siya sa mga sumunod na sandali. I'm really so sorry, Mr. Thompson. Wika ni Meg bago pinindot ang end call button ng cellphone niya. Nagalit ang kanyang head boss dahil sa hindi niya pagsunod sa usapan at ngayon nga ay nanganganib ang kanyang trabaho. Iyon ay kung may trabaho pa nga siyang babalikan.
Mommy, sabi ni Daddy sasakay po tayo dun sa roller coaster. Agaw pansin ng anak niya. Tinupad nga ni Vince ang pangako nito. Mula nang mag-reunion ng mag-ama ay halos araw-araw nang bumibisita ito sa bahay nila. Sabay silang inihahatid ang anak nila sa eskwelahan at tuwing weekend ay namamasyal sila. Tulad na lamang ngayon ay nasa isang amusement park silang tatlo. Tinanaw ni Meg si Vince na nasa isang ice cream cart. Baby, takot akong sumakay doon. Kaya na lang ng daddy mo. Mami naman, sumimangot si Kenzie. Natawa naman siya. Fine. Inabot sa kanya ni Vince ang isang cone ng ice cream. Salamat. Ready na ba kayo? Tanong nito. Wait, Vince. Hindi ko talaga kaya sumakay ng roller coaster. Kaya na lang. Panonoorin ko na lang kayo. Tanggi pa rin niya. Takot talaga siya sa matataas. See? Matanda ng mami mo, nak. Pambubos ka ni Vince na ikinatawa ng anak nila. Hindi Pwes, sige. That's my girl. Matamis ang naging ngiti nito. Ang ngiting iyon ay ang ngiting madalas nitong ibigay sa kanya noon. Ngunit agad din iyong napalis. Sa loob ng 2 linggo ay walang ginawa si Meg kundi mamasyal kasama si Vince at ang anak nila. Sinabi ko sa best friend kong si Caitlyn na nandito ka na dati, na hindi ka naalis and that we're going to live together. Nakangiting sabi ni Kenzie. Kasalukuyan nitong naglalaro ng computer games sa sala kasama ang ama. Siyempre, hindi aalis si Daddy. We'll be together forever and ever and ever. Ganti naman ni Vince bago pinagkikiliti ang anak. Kenzie, past 9 na, maaga ka pa bukas. Bili niya sa anak niya. Nang makaalis ang bata ay hinarap niya si Vince. Wag ka magsasalita ng tapos, Vince. Ang ayoko sa lahat ay iyong pinapaasang anak ko. Anak natin. At Meg, ano bang alam mo sa iniisip ko? Alam kong aalis ka ng bansa at wala akong pakialam kung kailan man iyon. Please, wag mong idamay ang anak ko sa laro mo. Lumambot ang anyo nito. Mahal ko ang anak ko. Kung kinakailangang isama ko siya, ay gagawin ko. Puno ng pagkamunghing tinitigan niya ito. Hindi kita papayagang kunin sa akin ang anak ko. Magkakamatayan muna tayo bago mo siya mailayo sa akin. Umismid ito. Then, may suggestion ako. Doon muna kayo tumira sa bahay ko habang inaayos natin to. Paano kung ayoko? Tatawagan ko ang lawyer ko. Wala kang laban sa akin dahil una pa lang ay hindi mo na ipinalaman tungkol sa bata. Pero hindi ko na yun kasalanan. Enough! Ayusin mo na mga gamit ninyo bago ka pa mapahiya. I hate you. Asik niya bago nagmamadaling umalis sa harap nito. The feeling is mutual. Ang ganda mo, anak. Buong higpit na niyakap ni Tita Clara ang anak ni Meg. Nasa sala sila ng bahay ni Tita Clara sa Tagaytay. Nang malaman ng matanda ang tungkol sa bata, ay agad nitong tinapos ang honeymoon nito. Thank you po. Ang ganda niyo rin po, Lola. Sagot ng anak niya na ikinatawa ng lahat. Oh, mapagbiro ka rin, iha. Katulad ka rin ng mommy mo. Bumaling ito sa kanya at buong higpit din siyang niyakap. Namiss kita, iha. Ako rin po, tita. Garalgal ang tinig na bulong niya. Huwag ka nang malungkot, Meg. Makakamtan mo rin ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng mahabang kamustahan sa pagitan nila, ay ipinasya ni Tita Clara na doon na lamang sila matulog sa guest room. Nais daw nitong ispoil ang apo nito. Agad namang pumayag si Vince na ikinabigla ni Meg. Bakit ka pumayag? Sita niya nang mapasolo na sila. Niyaya ng mag-asawang anak niya sa kwarto ng mga ito upang ipakita ang mga regalo di umano nito sa bata. Sabik yung matanda sa bata. Isa pa, hindi naman tayo magtatabi sa iisang kama, which is good for me. Hindi ko lang alam sa'yo. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Hey, you talk
I want to share a bed with you. Ang kapal mo rin, Mr. Trinidad. Stop being cocky. Nangyari na yun noon. I still remember how you were so eager to jump into my bed and seduce me. Nagpantig ang mga tainga niya sa narinig. At pumayag ka namang magpaseduce. Wala akong kasalanan doon. Lalaki lang ako. Nagkibit balikat na sagot nito. Ang lakas din itong mang-asar. Ganon? Kaya dapat palagi mong ilak ang kwarto mo. Sikmat niya bago sumunod kina Tita Clara sa itaas ng hagdan. Narinig pa niya ang nakakalokong halakhak nito. Aruganteng bakulaw. Kasalukuyang nakasandal sa kitchen counter si Meg at sumisimsim ng tequila. Mag-aalauna na ng madaling araw. Hindi siya dinadalo ng antok dahil pinaghalong inis niya kay Vince at insomnia. Ang akala mo kung sino regalo ng Diyos. Napasuntok siya sa hangin. Napasinghap siya. Christ! Balak ba siya nitong patayin sa atake sa puso? Nakasandal ito sa hamba ng pinto ng kusina at nakatitig sa kanya. Tiyak niyang lagpas sa kanyang kaluluwa ang paraan ng titig nito. Nag-init ang mukha niya nang matantong naka-lingerie lang siya. Kasi naman hindi man lang pumasok sa kokote niyang magsuot man lang ng roba. Tuloy ay mukhang masisilipan siya nang wala sa oras. Pinagsiklop na lamang niya mga braso upang itago ang halos subad na niyang katawan. Maya-maya pa ay dahan-dahan itong naglakad at tumabi sa kanya. Kakaibang kilabot ang kanyang naramdaman nang magdikit ang mga balat nila ni Vince. Wala sa sariling napaatras siya hanggang sa maikulong siya ng braso nito. Let me go! Nanghihinang sabi niya habang inihaharang ang mga braso niya sa pagitan nila. Sa halip na pakinggan siya ay siniil siya nito ng halik sa mga labi. No! Ang dila nito ay pilit na ibinubuka ang mga labi niya. Nang magtagumpay iyon ay malaya na nitong sinaliksik ang loob ng bibig niya. Siguro ay dahil na rin sa alak na kanyang nainom, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na gantihan ang mga nag-aapoy na halik nito. Hindi ka dapat lumabas ng kwarto mo ng ganyang see-through dress ang suot mo. Anito habang ginagawa ng namumunting kagat ang tainga niya. Nahihibang na siya sa sansanyong unti-unting binubuhay ni Vince. Isang iktriman yon. Dahan-dahan na nitong kinalas ang suot niya hanggang sa tuluyan ng mahantad ang kanyang mayamang mga dibdib. Nagising si Meg sa masayang hagik-hik ng anak niya. Anong oras na ba? Baling niya rito. 7 a.m. po, Mommy. Mami, tingnan niyo po itong fish na ibinigay ni Lola Clara. Kamukha niya si Nemo. Anito na ang tinutukoy ay ang clownfish sa fishbowl. Nasaan ang daddy mo? Downstairs, kausap na Miss Aiva. Mommy, bakit po siya umiiyak? Looks like she's gonna be sick. Puna ng bata habang kalong pa rin ang fishbowl. Natigilan siya sa sinabi. Agad na niyang naramdaman ang pamimigat sa dibdib. So, what did last night mean? Bakit narito ang babae iyon? May ugnayan pa ba ito at sa Vince? Oo, dahil kahit kailan hindi naman siya hihiwalay na Vince. Hindi nga ba't malapit na naikasal ang mga ito ayon kay Tita Clara? Nang nagdaang gabi ay masinsinan silang nag-usap ng matanda at dito niya nalaman ang lahat ng pinagdaanan ni Vince mula ng lisanin nitong Pilipinas. Ma'am, okay ka lang po ba? Concerned na tanong ng anak niya. Pilit siyang tumango. Aakto sana siyang yayakapin nito nang biglang bumakas ang pintuan at iniluwasin na Vince at Ava. Tingnan mo ang anak ko, Ava. Hindi ba't kamukhang kamukha ko siya? Nakapulupot ang isang braso ni Vince sa baywang ng babae. Tama ka, babe. Pwede ba kitang mayakap, sweetheart? Tumingin sa kanya si Kenzie bago siya tumango rito. Tiyak na nais ni Vince na maging open sa babae dahil na rin sa nalalapit na kasal ng mga ito. Kaya marahil umiyak si Ava ay dahil sa revelasyon ni Vince tungkol sa anak nito sa pagkabinata.
So, it's all settled then. Handa na ang breakfast sa baba. Masiglang wika ng binata. Nagkunwari siyang abala sa pag-aayos ng kobre kama dahil nais niyang pigilan ang kanyang namumuong mga luha. Ang nagdaang gabi ay isa lamang sa kanyang mga panaginip. Likha marahil iyon ang kanyang imahinasyon. But damn it, she was deeply hurt. Mauna na kayo. Okay, sagot ni Vince bago inakay ang anak at si Ava. Paglabas ng mga ito ay saka lamang niya pinakawalan ang kanyang mga luha. Ayusin niyo mga gamit niyo ng bata. Pupunta tayo sa Bali, Indonesia. Bakit? Tanong ni Meg kay Vince habang naghahaponan sila sa bahay nito. Nasa sala ang anak na abala sa pagbabasa ng favorite books nito. Vacation. Simpleng sagot nito. Alam mo, hindi porke binibigyan kita ng oras sa anak mo, ay kaya mo na akong manduhan. Mabagsak na ibinaba niya ang kubyertos. Ha? Ano ba talagang gusto mo, Vince? Hindi ka ba naawa kay Ava? Nagmumukha siyang Catwoman mo. Kung may dapat kang isama sa bakasyon na iyan, siya yon. Alam niya kung saan siya lulugar. At pwede ba, sumunod ka na lang sa gusto ko dahil kailangan mo... Ano? Kailangan kong pagbayaran ng ginawa ng ama ko sa pamilya mo? At pagbayaran ng ginawa kong pagtago sa iyo ng anak mo? Hindi pa ba kabayaran pagbibigay ko ng sarili ko sa iyo, Vince? Ilang kasalanan pa ba ang kailangan kong pagbayaran para maalis na dyan sa puso mo ang lahat ng galit mo sa akin? Lumuluhang wika niya. Hindi na niya napigilan ng pag-alpas sa mga hinanakit sa dibdib niya. Nagbaba ito ng tingin. I'm sorry. Akma itong tatayo na magsalita uli siya. Huwag kang unfair at hipokrito. Hindi lang naman ikaw nawalan, Vince. Pati ako noon. Halos mabaliw ako sa kaalamang kailangan kong pumili sa inyo ng pamilya ko. Pero mas pinili kita sa kanila dahil naniniwala akong ang katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa lahat ng hirap na dinanas mo nung wala ang pamilya mo. Ngunit nagkamali ako. Sinira tayo ng katotohanan yon. Marahas itong bumani sa kanya. Oo, at siguro tama ka na naging unfair ako sa'yo. Nasaktan ako, Meg. Naroon yung halo-halong emosyon. Sorpresa, sakit, guilt, hopelessness. It was a roller coaster of emotions, Meg. Ginawa ko lang ang tingin ko'y tama. Naging masaya ka ba pagkatapos nun? Tanong niya. Umiling ito. Hindi. Nabuhayan siya ng pag-asa. God, no. Inalang hakbang siya nito bago siya kumimos ng halik sa mga labi. Kasabay niyon ay ang paglandas sa mga luha sa kanya-kanyang mga pisngi. Vince kissed her brutally. Tila inipon nito ang buong lakas nito sa halik na iyon. Pinangko siya nito at tinungo nila ang kwarto nito habang hindi naghihiwalay ang mga labi nila. Napabalikwas si Meg nang marinig niya ang tunog ng alarm clock. Nakapikit ang isang matang ini-off niya iyon. Una, ang akala niya ay nasa sariling kwarto niya siya. Ngunit nang makita niya ang gray na pader, ay naalala niya ang nakaraang gabi. She blushed when she remembered their intense lovemaking. Kip-kip ang kumot ay lumabas siya ng terasa. Sa ibaba ay narinig niya ang casual na pag-uusap ni Vince at Ava. Pigil ang hiningang nakikinig siya sa mga ito. Kamusta naman ang wedding gown? May mga kailangan pa bang ayusin doon? Tanong ni Vince na nagpamanhid sa puso niya. Wala na. Everything's perfect. Oh, Vince, excited na ako sa kasal. Natatawang sabi ng babae. Hindi niya na malayang umaagos na pala mga luha niya. Bakit naman siya nagsasaktan ng ganoon? Hindi naman nilinaw ni Vince ang ugnayan nilang dalawa. Itutuloy pa rin ito ang kasal kay Ava. Marahil para sa binata nangyari sa kanila ng nagdaang gabi ay bunga lamang ng mga emosyong pinakawalan nila. Sure you are. Kapag dumating ang araw na iyon ay ako ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Ramdam niya ang pagmamahal ni Vince sa babae. Hindi na niya nakayanan ng tagpong iyon at mabilis siya nagbihis at kaagad na pinuntahan ang anak niya. Kailangan niyang makalayo kay Vince bago pa siya masira ng nalalapit na kasal nito. Dahil tiyak na gagawin niya iyon sa labis na pagmamahal dito. Nang nagdaang gabi, nagkaroon na ng closure ang nakaraan nila. Siguro yung oras na rin para ayusin naman niya ang buhay niya.
Mommy, saan po tayo pupunta? Tanong ng anak ni Meg sa kanya habang binibihisan niya ito. Hindi niya ito sinagot at ipinagpatuloy ang pag-aayos dito. Mommy, isasama ba natin si Daddy? No. Gusto ko sama natin si Daddy. Baby, dyan ka lang ha. Ililigpit ko lang ang mga gamit natin at aalis na tayo. Pero Mommy, I said don't talk. Ang tigas ng ulo mo. Tayong dalawa lang ang aalis. Bulnyaw niya rito na agad naman itong ikinatahimik. Nangingilid na mga luha nito dahil iyon ang kauna-unahang pagsigaw niya rito. I'm sorry baby. Pangaalo agad niya sa anak. Labis na pinagsisihan niya ang kanyang mga nasabi rito. Anong ibig sabihin nito? Bulalas ni Vince, nakapasok na ito nang hindi man lamang niya namalayan. Nakakunot noong tiningnan nito ang mga gamit nila. At bakit umiyak si Kenzie Meg? Nagmamadaling nilapitan nito ang bata at niyakap. Sa mga balikat nito humagulhol ang anak. Aalis na kami. Ano? Hindi siya sumagot, bagkus ay pilit na niyang hinila ang braso ng anak. Kenzie, aalis na tayo. Uuwi na tayo kina Lolo. Tiyak na nagtatampo ng mga yun dahil matagal na tayong wala. Gusto na niyang umiyak. No, Mommy, hindi ako sasama kung hindi kasama si Daddy. Matatag na wika naman ng anak na ikinahikbi niya. Let go of your daddy, Kenz. Napapaos na wika niya. Ilang sandali pa ay siya naman ang humagulhol sa harap ng mga ito. Mommy, huwag po kayong umiyak. Humiwalay ang bata sa ama nito at siya naman ang inalo. Lalo tuloy siyang napaiyak. Come on, sweetie. Sumama ka sa akin. Pakiusap niya rito. Mamamatay siya kung pipiliin ito si Vince. Meg. Mommy. Lumapit si Vince sa kanya habang masuyong itinaas ang baba niya. Ano bang pinagsasabi mo, Meg? Kung may lugar man sa mundong ito kung saan ako nababagay, iyon isa tabi niyo ni Kenzie. Naguluhan siya. Ang akala ko ba ay pakakasalan mo si Ava? Umiling ito. No, honey. Alam kong nakikinig ka sa usapan namin ni Ava. Napahiya siya at napanguso. Masuyo itong ngumiti. Bigla ay parang bumalik ang dating Vince noon. Ang kasal natin ang pinag-uusapan namin ni Ava. Siya ang nag-arrange ng lahat dahil hindi alam ng bride na ikakasal na siya sa lalaking sinaktan siya ng labis. Ano? Hindi na nila alintana ang kanilang anak na nakatingala sa kanila. Maging ito man ay naguguluhan. Matagal na kaming tapos ni Ava. Mula nang dumating si Tita Elena sa bahay ay sinabing may anak tayo at kailangan kitang pigilang umalis ay doon ko nabatid na mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Iyon ba ang dahilan kung bakit umiyak si Ava nung nandito siya? Umiiyak siya dahil nakilala na rin niya ang lalaking para sa kanya nang bumalik siya sa Amerika. Ang akala niya masasaktan niya ako, pero mali siya dahil para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Vince, sorry sa lahat. Kinabig siya nito at niyakap na mahigpit. Tapos na ang lahat at nangyari na ang dapat mangyari. Wala tayong magagawa sa nakaraan at ang kailangan nating gawin ay paghandaan ang ngayon at bukas. Magsisimula tayo. Ikaw at ako. Ako rin po, Daddy. Sabad ng anak nila. Oh yes, baby girl. Hindi niya inakalang may ganun pala siyang mararamdaman sa isang tao. Mahal na mahal kita. Buong pagmamahal na sambit niya kay Vince. As I love you. Sagot nito bago inangkin ang mga labi niya. Wala itong pakialam kahit pa nanonood ang anak nila. Kadiri, Daddy! Natawa sila ni Vince nang tumakbo at umikot sa kanila ang kanilang nagtititiling anak. Pinutol niya ang halik at bumaling sa anak. Kenzie, you won't find it so gross in 10 years. You mean kapag nagustuhan ko na ang mga boys? Tanong ng anak nila na ngayon ay hindi mailarawan na mukha. Tila ba kahindik-hindik dito ang kaalamang hahalikan din nito ang isa sa mga lalaki. Stay away from boys, pagkontra ni Vince. Naka-daddy's mode ito. Pero lalaki ka, honey.
Nakangiting paalala niya kay Vince. Daddy siya, Mami. Hindi na siya boy. Binalingan siya ni Vince. Next week ay bibisitahin natin ang daddy mo. Kailangan ko rin humingi ng tawad sa kanya. Salamat. Para sa iyo ay gagawin ko kung anong tama. Because you're my 1 in a million girl. Hinablot niya ang kwelyo nito at siniil ng halik ang mga labi nito. At dito na po nagtatapos ang kwento ni na Vince at Meg. At lagi po nating tatandaan, hindi ka pipiliin dahil ikaw ang pinakamaganda. Pipiliin ka dahil ikaw lang ang nagpaparamdam ng tunay na halaga. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.